Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. DA Undersecretary Sabeliano, pumanaw na. Bumuhos ang pakikiramay ng mga kaibigan, kasamahan sa gobyerno at mga kamag-anak sa pagpanaw ni Agriculture Undersecretary for Livestock Deo Gracias Victor Sabeliano. Binawian ng buhay ang dating kongresista sa edad na 64. Marami ang nagsabing nagulat sila sa pangyayari, lalo't maayos naman ang tindig ng opisyal nitong mga nakalipas na buwan. Si Yusek Sabeliano ang asawa ng aktres na si Dina Bonnevie. Noong 2019, naging Deputy Speaker siya sa Kamara de Representantes, habang nitong 2023 lamang ay hinarap niya ang maraming hamon ng maging Undersecretary for Livestock, lalo't kasagsagan ito ng pagdami ng kaso ng African swine fever na kanilang tinugunan. Samantala, mataas na presyo ng kamatis, posibleng humukos sa katapusan ng buwan. Nagpaliwanag ang Department of Agriculture sa nananatiling mataas na presyo ngayon ng kamatis sa ilang pamilihan. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagkaroon ng malaking pagbaba sa produksyon ng kamatis dahil sa mga sunod-sunod na bagyo noong huling quarter ng 2024. Katunayan, hanggang 45% aniya ang ibinaba sa volume ng produksyon ng kamatis, kaya nagresulta ito sa mas mababa rin na yung supply. Inaasahan naman ng kagawaran na bababa rin ang presyo ng kamatis sa huling bahagi ng Enero o sa unang bahagi ng Pebrero kung saan babalik na rin ang produksyon ng kamatis. Sa monitoring ng DA Bantay Presyo, umaabot ngayon sa 200 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng kamatis, sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sa iba pang balita, taas presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad ngayong araw. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo ng kanilang produktong petrolyo, ngayong unang linggo ng 2025. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 1 peso and 40 centavos sa pagtaas sa kada litro ng diesel, mayroon namang 1 peso na pagtaas sa kada litro ng gasolina, ganun din ang kerosene ay may 1 peso na pagtaas sa kada litro. Isa sa mga dahilan na nakita ng Department of Energy ay ang mataas na demand ng fuel sa mga US at Europe na nakakaranas ngayon ng matinding lamig, kasama na rin ang inaasahang production cuts sa buwan ng Abril. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.